Okay. For this problem naman, for problem number or situation 4 to 6. Okay. For situation 4 to 6, we have situation 4 to 6. A square punch, 500 millimeter by 500 millimeter. Ito yun guys, oh. Yung square punch na tinutukoy natin is ito. Okay? In top view, of course, asan may 500 by 500 yan? Na natural, ito. O, yan yung 500 by 500 natin na punch. Okay. Now guys, is used to punch a hole in a 50 millimeter thickness square plate. Actually, nakalagay na nga lahat dyan. Inotokod ko pa nga yan. Isa-isa para lang, diba? So, 1,000 millimeter by 1,000 millimeter. Yun yung naman yung dimension ng plate natin. Okay, 1 by 1. 1 meter by 1 meter. Tapos, the plate lies on two walls as shown. Ito yung wall na tinutukoy ko sa inyo. Ito yung wall. This is your wall. Okay? Now, isa-isayin natin. Okay? For situation or problem number 4, okay, ang tinatanong sa atin, what will be the bearing stress between the plate, what will be the bearing stress between the plate and each wall if the force is 200 kilonewton? Ayan na. Nalito na sila. Bearing stress, asay bearing stress dyan. Tingnan nyo kasing mabuti. Pag merong sinabing bearing stress is the contact stress between two different bodies. Sinabi na dyan, between the plate and, and what? And each wall. Between the plate, ayun yung isang body, and then each wall. Ngayon, actually, madali lang tong problem na to kung na-analyze nyo mabuti. Okay? Ibig sabihin niya, nasaan yung contact area natin dito? Asan mo muna yung plate? Okay? This is the plate, tama? This is the wall. If the bearing stress is the contact between two opposing body, pwede ko bang sabihin na ang area natin na kino-consider is ito. And, ayan, pag ganyan yung view. And then sa top view naman, pwede ko bang sabihin na ito yun. Yung area na yan. Diba? Kasi yun yung contact area nung ating plate end ng wall. Isa lang naman. Isa-isa lang tinutukoy sa atin. Ngayon, paano natin, sir, mahahanap yung force dyan? Pag ginamit mo dyan is force P. Okay? Tingnan nyo mabuti Ito, titingnan natin muna. Siyempre, bearing stress yung hinahanap natin, di ba? So, we have force over the area. Now, ang force na tinutukoy natin, tingnan nyo mabuti. Ang P na tinutukoy natin is 200 kilonewton. Tingnan nyo mabuti So, we have 200 times 10 raised to 3. Sir, sige, gamitin natin area na sinasabi mo na yan. So, ibig sabihin, yung area na to, sir, ito, i-green ko. Yung area po, Ben. Ano ba? Ibig sabihin, sir, yung area na to, yung blue na yan, is simply, madali lang. 1,000 o 100 times 1,000. Ibig sabihin, this is simply 100 times 1,000. So, ang makukuha ko dyan, sir, is simply equal to, basic, 200 times 10 raised to 3, 100 multiplied by 1,000. So, ang makukuha ko dyan, sir, is 2 MPa. Wow! Lumabas sa sagot. Pero mali. Okay? 2 MPa. Lalagay ko dito. O, hulaan nyo kung nalagay ko. Oh, no. Okay? Bakit po mali? Kasi guys, kung tatandaan nyo mabuti, if bearing stress ang pinag-uusapan natin, always lagi naman to, kahit hindi naman bearing stress, kahit naman normal stress lang tayo, tatandaan nyo guys, that kapag gumagawa kayo or nagsosolve kayo ng mga stresses, always make sure na meron kayong free body diagram. So, by principle of transmissibility, ito na, correct solution na to. Okay? Diba? Pag gumagawa tayo ng free body diagram, ay, ang pangit. Teka, gandahin natin. Ayan, di ba yung free body diagram natin, for example, ito yung punch natin. Ayan. And then yung force P mo, nag-a-act.
Diyan. Tama? Ngayon, makinig mabuti. Ngayon, pinakawalan mo ano yung kailangan ng ball para bumalik siya sa dating pwesto, aangat ka ngayon. Tama? Nagkakaintindihan? So, if this is 200 kilonewton, okay, summation forces vertical ka, equal lang naman sila, symmetrical lang parehas, ibig sabihin, paghahatian nila yan. Kung paghahatian nila yan, pwede ko bang sabihin that this is equal to 100 kilonewton? Tama? If that's 100 kilonewton, ibig sabihin, yung force na kinakarga nung isang wall natin dito, tama ba? Di ba, andito yung contact area na yan? Tama? Okay, ibig sabihin, ang force na kinakarga ng isang wall natin is simply 100 kilonewton lang. So, ibig sabihin, the bearing stress is simply equal to 100 times 10 raised to 3 over same yung area. 100 multiplied by 1,000. If that's the case, ano ngayon yung magiging bearing stress natin? So, ibig sabihin, 100 times 10 raised to 3 multiplied by 1,000 multiplied by 100, this is simply equal to 1 mega or 1.0 mega Pascal. So, this will be the correct answer. Ang correct answer natin is 1.0 megapascal. Sa nagsagot ng 2.0 megapascal, okay lang yan. At least ngayon, alam mo na. Okay? So, for number 5, okay, for number 5 guys, if the allowable shear stress in plate is 1.2 MPa, what will be the safe value of P? Actually, madali lang to. Okay, sabi naman dito is, meron kang allowable shear stress. Ayan na pala, shear na pala sinabi. Okay, you have the allowable shear stress, you have 1.2 MPa. What will be the safe value of P? Okay, to be applied. Ibig sabihin, limited lang daw yung shear stress between the punch and the plate. Okay, kung titingnan nyo mabuti, okay, we have 1.2 is simply, madali lang, yung P lang kino-consider natin. However, okay, shear stress yan, meaning ang maapektuhan dyan is yung what? Ito. Okay. Ay, ang pangit. Gawa tayo medyo malaki. Okay. Di ba guys, sa maapektuhan dyan is technically ito. Sa shearing natin. Okay. Eh, paano na nga ulit yan? Paano na nga ulit natin ginagawa yan? Technically, the perimeter. So, kung square yan, okay, perimeter times the thickness ng plate. So, peri times thickness ng plate. Okay. Siyempre, paano yun? Ito muna, kunin mo muna yung perimeter na to. Multiply mo ngayon sa thickness ng plate. Ilan ba perimeter natin? Kung titingnan mo, this is 500. 500. Pag sinabing perimeter, yung total length nung pinaka-shape natin na yan. So, this is equal to 4 times 500 kasi meron kang 1, 2, 3, 4. Tama? So, kung ganun pala, and then the thickness of the plate is limited to 50. Okay? So, mahanap mo na. So, you have 1.2 simply equal to P. Ang perimeter mo is 4 na 500. Pwede mo naman lagay dyan. 500 plus 500 plus 500 plus 500. Diba? Kakapagod. So, pero yun nga, 4 times 500 na lang natin. Multiply by the thickness of 50. By the way, given yung thickness sa 50, ayan o. Ay, laki. Okay. So, ibig sabihin, the force P natin is simply equal to 1.2 times 4 times 500 times 50. Makuha natin that this is equal to 120,000 Newton. Laki. Diyos ko, sana all. 120,000 Newton or tumataginting na 120 kilonewton. Ay, nakikita ko na yung sagot. Ayun, letter C. Okay, ang sagot natin is letter C, which is 120 kilonewton. Di ba madali lang? Next, if value of P, for number 6, if value of P is equal to 260 kilonewton and the allowable shear stress is 2.2, ay, galing 2.364 MPa, what will be the safe dimension of the square punch? Okay, kung titingnan nyo, pabalik lang din ito. Binigyan tayo ng P, which is 260 kilonewton, and the allowable shear stress of 2.364 MPa. Grabe naman sir yung mga values mo dyan. Talagang precise na precise. Saan ba yan? Pinagsama nyo bang birthday ng joke lang?
Okay? So, ayun lang. Okay, so naisipan ko lang yan. So, maging precise. Paano hinahanap? Ang hinahanap is the safe dimension of the square punch. Pag sinabi bang square, tatanungin ko kayo ba, pag sinabi bang square, equal ba yung both sides? Ito ba? Ayan o. Equal ba yan? Square ba yan? Pag ganyan. Siyempre, equal yan. Di ba? Square nga eh. So, ibig sabihin, this is S. Also, this is S. This is S. This is S. So, madali lang. 'Di ba? Meron kang 2.364 as your shear stress. Binigay pa sa P, swerte mo naman. 260 times 10 raised to 3. Swerting nila lang. Pinakaswerting kumag. Binigay lahat to. Tapos, meron ka dito, perimeter times thickness. May sinabi bang thickness na ano? So, pag wala naman binanggit sa'yo na bagong thickness, gamitin mo pa rin yung nasa may general condition. Ganun magsosolve ng problem. Okay, tatandaan nyo lagi, ang general condition na tinutukoy ko is ito. Ito, yung buo na yan, no? Ayan. May bibigay sa inyong mga given dyan. Ngayon, kung every situation or every number is meron kang hinahanap at merong value na walang binigay doon sa may specific number na yun. For example, sa number 6 nga, wala thickness natin dyan. Balik ka dito dong. Okay? Gamitin mo 50. Okay? So, ibig sabihin, paano ngayon yan, sir? Paano natin anuhin yan? Diba, yung perimeter mo ng square is simply equal to 4S. Or S plus S plus S. So, sige, gawin natin. We have 2.364 is equal to 260 times 10 raised to 3. O, since ayaw mo ng 4S, gusto mong gamitin mo yung S plus S plus S plus S multiplied by the thickness na ito, 50. Okay, ilan ngayon makukuha mo na value ng S or the safe dimension? So, 2.364 equals to 260 times 10 raised to 3 x plus x plus x plus x. Okay. Makuha mo ay tumataging na 549.9. O sige, common sense. 549.9. Nakalagay dyan sa ano is 550 millimeter. Ayun, hindi na ipinahirapan yun. Hindi na dagdagan na nga ng 100 eh. Okay, 450, 550, di ba? Ewan ko ba sa inyo? So, we have 550 mm. So, that's for problem number 2. I hope solve nyo to. Hindi pa ako nag-check, especially sa mga hawak ko. Hindi pa ako nakapag-check by this time. So, i-update ko naman kayo siguro ba before the examination. Para lang makita nyo pa yung mga iba nyong pagkakamali. Kasi, ang exam naman natin is by Tuesday. Mag-start ng Tuesday. So, Monday, bibigay ko sa inyo yung mga papers nyo. Hopefully, maka-check ako. Okay? So, yun. Busy din kasi yung holiday. So, yun. So, that's for situation, ano ba yan? Situation 4 to 6, okay?